lumapit, tapos kinuha number niya. Tapos in-invite kami mag-dinner sa gabi. Bilang ipinayagan ng region. Hindi kami pinalabas. Kaya sabi ko, sige, mag-FU na lang ako. Nakapag-decide lang ako mag-NU nung sa airport na kami ng Davao. Nung nakasama ko ni mga NU players, sila Brian. Ba't ka napunta ng Davao? Palarong pambansa. Okay. Tapos nung andun na kami... So, pinapili ka para sa palarong pambansa? Oo. Ano yun, team mo? Mimaropa region. Sa Mimaropa. Opo. Okay. Tapos yung nag-ano na kami sa Davao na airport. Doon na kami. Doon sila Brian, sabi niya, Buds, halika Buds. Sabi ko, bakit? Kapit ko dito. Kapatid si Coach Edgar. Yung head coach ng NU, Onye Boys Volleyball. Doon lumapit. Sabi niya, mag-bless ka na. Nag-bless na ako. Sabi sa kanya, Coach, ito ba si Budin? Sabi niya na Brian, opo Coach. Kasi mo na yung papers mo. Sabi niya, sasama ka namin sa ASEAN, Philippine team. Wow. So parang once in a lifetime yung gano'n na. So, hindi ko pinangarap na na gano'n siya kaagad mangyayari ng maaga. Sabi ko, totoo kaya yun? Sabi, yun na. Pagdating ng puerto, FTU pa rin talaga sa isip ko. Nagbago ng isip ko nung bago umalis kasi nga, sabi ko, pag wala akong kasama sa FTU, baka mag-homesick lang ako. Pero, kasi kumbaga, di ba, hindi ka naman dumating agad doon sa point na yon. Behind that, ang dami mong pinagdaanan. Ang dami, sobra. Kailangan pagdating sa training. Yung isa-sacrifice mo yung oras mo na dapat sa pamilya, sa pag-aaral mo. Wala na, di ba? Sa pupunta sa training lahat. Pag once na gusto mo yung ginagawa mo, kaya pangarap ka, kailangan mo talaga masakripisyo. Pinaka talaga yun. Kailangan mo sacrifice sa oras. Ayun. Tapos, paalis na kami. Talagang buwan ako, gabi-gabi ako umiiyak. Tapos, syempre, di ba, nanibago ako doon, sa school, tapos na homesick ako. Ang hirap talaga. Tapos, syempre, pero nung unti-unti nakaka-adjust, syempre, ayoko na umuwi ng puerto. Masaya kasi talaga doon. At same time, yung training talaga, at as in, mapipil mo na, alam mo yun, parang, everyday nagte-training ka, sabi mo, parang mapipil mo na, parang yung training mo may patutunguhan. Nice. Talagang sakit talaga yung katawan mo sa doon. NU, nung nasa NU ka na. So, nung time na nag-decide ka na sa NU ka na, I mean, anong course yung kinuha mo nun? Sa senior high? Oo. UMS. UMS. UMS ako. Dapat talaga mag-sports track ako kasi wala, di available yung sports track. Kaya nag-UMS ako. Yun. Tapos ngayong college, ako, physical education. Physical education. Opo. Okay. Siguro punta tayo dun sa experience mo sa anong tag dito? International mo? Sa ASEAN. Sa ASEAN. Nung grade 11. Pwede mo ba i-share yung experience mo dun sa ASEAN? Parang Anong Malaysia ba yon? Malaysia? Indonesia. Sa Semarang, Indonesia. Indonesia. So, di ba? Grabe. Siya yung parang pinaka-memorable experience ko sa buhay. Na hanggang ngayon, hindi pa naman makapaniwala eh. True volleyball. Napunta ka sa Indonesia, di ba? Wala siyang, kumbaga wala kang ginastos dun, di ba? Wala Sagot naman. ng Philippine Sports Commission. Philippine Sports Commission. Coach ng manager namin pati school. Yan, kaya ako talaga to ginawa para talaga sa mga younger generation. Tignan nyo si Budin, nagsikap, ginawa niya yung best niya. Kahit maraming, di ba kanento niya kanina, umiiyak siya sa training or sa school. Pero hindi siya sumuko, nagdiretso pa rin siya para makamit yung mga gusto niya makamit sa buhay. So hindi pa tapos, di ba? Ano pa? Yun nga, experience mo sa Indonesia. Ayun. Yung pagkuha namin ng passport, sobrang parang hirap kasi nga, di ba? Underage pa ako nun eh. Ilan taon ka na nun? 17. Okay. Kaya kung kumuha kami ng passport, ang nangyari, kailangan ng marriage contract ng magulang. Mga magulang ako kinasal sa Tawi-Tawi. Mga Muslim, wala silang marriage contract. So, ikaw Muslim ka na? Muslim. Ang hirap. Kasi inintay ko pa mag-birthday ako bago kumuha ng passport. Kaya nung nakakuha ko ng passport, parang, alam mo yung parang malaking bagay na siya agad sa amin na parang, papalapit na yung tournament. Tapos nung paalis na kami, andun talaga yung yung tipong, di mo ba lang kung kinakabahan ka ba or excited ka na maglaro.
Kasi kumbaga, ibang level na yun, international yun eh. Tapos, syempre baguhan pa ako eh. Di ko pa kapat masyado yung magalaw ng kasama ko. Pati yung mga ganong klaseng tournament. Talagang di ko Pero, pa, kabisado. Kumbaga, ano yung nagiging motivation mo para kasi siyempre di ba nagkakaroon ka ng doubt, nagkakaroon ka ng takot, nagkakaroon ka ng uncertainty na ano ba mangyayari sa ganito ganun. Ano nagiging motivation mo para ma-overcome yun? Para i-overcome yung mga ganong bagay na nararamdaman mo? Anong nasa isip mo? Kumbaga, Para sa future. Yun, so, para sa future. Di ko ito ginagawa para sa sarili ko eh. Siyempre, ginagawa ko tong volleyball na to, para sa pamilya ko rin. Kasi pag sa sarili mo lang, parang walang mangyayari. Kaya every time na nag-training ako, inisip ko yung pamilya ko lagi. Sa akin, parang ako yung inasahan na, parang alam mo yun, laging, andyan sila lagi parang nakasuporta sa akin. Every time na humingi ako ng pera pang training, bigay sila ng bigay. Di ba? Alam mo yung support na binibigay nila. Parang yun nag-udyok sa akin na kahit mahirap yung training, kahit mahirap yung laro, kahit anong mangyari, huwag susuko. Para sa kanila. Yun. Sila yung motivation at nag-inspiration ko. Para kahit magsakit yung katawan ko, go lang. Part ng ng pagiging athlete, di ba? Tsaka part talaga ng pagiging para maging successful ka. Grabe. Yun. So kaya talagang gusto ko siya ma-interview kasi yun talaga yung isa sa gusto kong marinig din and at the same time marinig ninyo ng mga viewers. Actually, simpleng vlogger lang ako, hindi naman ako sikat. Pero kumbaga, through this content, talagang marami yung makakapulot ng aral. So hindi ko naman ginogol na dumami yung views or anything. Ang gusto ko talaga ma-share kung gaano, yung personal experience ni Mike na lang. Mike na lang. Hirapan ako. Personal experience ni Mike para maging anong tawag dyan? Anong term ba doon? Maging inspirasyon sa mga nakakabata. Lalo na sa larong volleyball kasi ang larong volleyball ngayon talagang umuusbong na eh. Unlike before parang hindi ganong pinapansin. Pero ngayon talagang umuusbong kahit sa dati sa international kilala na rin pero dito sa local hindi siya ganong nire-recognize. Pero ngayon nare-recognize na talaga yung volleyball. So, yun, ano pang gusto mong i-share sa amin? Nung 'di ba, nung nasa Indonesia ka, nag-champion ba kayo nun? Fourth kami nun. Kami naglaban sa bronze medal. So, sinong kalaban nyo doon? Sa bronze, Malaysia. Actually, amin na yun eh. Kasi, Sino pala nag-champion doon? Thailand. Thailand. Sa bagay, kasi pag Thailand, talaga? Nung naglaban kami ng Malaysia, as in per set, tambak na tambak sila. Talagang nakagot sila ng momentum ng second set talaga. Tuloy-tuloy ng third set. Parang nag-off kami nun. Biglang nag-off. At saka kami nun, parang alam mo yun, wala sa preparation. Pero 'di ba, parang sobrang nakaka-proud kasi syempre sa batang ilang taon ka pa lang noon? 17? 18, nag-18 na ako nun. 18 ka pa lang noon, 'di ba? Tapos lumalaban ka na doon international. Samantalang yung ibang mga players talagang ilang years pa bago talaga makatapak doon sa international na laro. Pero tama rin talagang ginawa ko nung nag-NU ako. Kasi nung nag-NU ako, andun na sila Brian Tsaka kawiin na ako nun. Di ba? Paano pa nag-FEU ako na wala akong kasama na taga Palawan? Baka umuwi talaga ako nun. Uwi ka talaga. Oo. At saka grabe rin yung bigay sa akin ng opportunity ng NU. Di ba na rookie ako, sinama agad ako sa ganun. Tapos ngayong college ako, di ba, line up na naman ulit. Siguro naisip ko, ako kumbaga mas nakakatanda sa'yo, naisip ko, kaya ka kinuha talaga kasi mayroon kang potensyal. Hindi ka kasi kukunin kung wala kang, hindi nakikitaan sa'yo ng potensyal. So in short, yung coach mo, talagang nakitaan ka ng potensyal, kaya sinama ka. Hindi naman siya, kumbaga hindi siya nagsisi kasi kita naman yung result sa'yo ngayon. Kaya yun, talaga grabing thankful mo kay sa NU. Ngayong college, diba? Na naman sa ASEAN. So guys, taga Palawan siya. Tapos yun, sabi ko sa inyo, pride siya ng Palawan. So nag-aaral siya sa NU and at the same time naglalaro siya. So anong tawag doon?
pag student athlete at the same time. So 'di ba nakaka-inspire. So sana kayo mga batang nangangarap, Nakakaya ko rin na student athlete. yes, kung kaya ni Budin, kaya ni Mike, I know na kaya nyo rin. Tiyaga lang. Tiyaga lang talaga, sikap. So ngayon, since nasa NU ka pa, di ba? Kasi Oo, college ka na. ngayon, Anong year mo na? First year ako ngayon. First year college. So first year college na siya ngayon sa National University. So soon makikita na natin siya sa UAAP na maglalaro. I-support natin siya. Taga-abot ng tubig. Taga-abot na tubig. Pero sa tingin ko, hindi ka lang taga-abot ng tubig. Magiging part ka ng first 6 sa unang year mo, for sure. Sana. Ako personally, naniniwala ako na tsaka sa nakikita ko sa laro mo, kayang-kaya mo mag first 6 agad. Kailangan mo natin ng sakit na Kasi katawan bago pumunta dun. Tama. Kasi ngayon 'di ba wala pang men's volleyball. UAAP season 84. Wala pa. Wala pa. Baka next year. Women's volleyball lang. So next year makikita na natin siya sa TV. So i-support natin Pride ng Palawan. Michael Angelo Budin. Mikaelo Budin. Nalilito talaga. Pero baka may laro kami ngayong July 26 to August 6 sa Ubon, Ratchatani, Thailand. Oo nga pala 'yon. ASEAN namin sa college. So another opportunity for him. Isa siya sa kasama sa lineup na maglalaro para sa Vietnam. Thailand. Ay, Thailand. Sa Ubon. Ubon pala. Ratchatani, parang gano'n yun. So, 'di ba? Another opportunity for him sa Thailand na naman. Sige, so siguro diyan magtatapos yung vlog natin. Last question ko sa'yo. If ever na mabibigyan ka ng opportunity na magsalita para sa mga younger generation, ano mga gusto mong sabihin sa kanila? And also sa mga viewers. Yan, para sa last. As an student athlete, dapat laging may time management. Napaka-importante na pagsabay niyo pag-aaral at paglalaro. Kasi di ba minsan pagbagsak ka, di ka talaga makalaro. So kaya tayo tinatawag na student athlete, ibig sabihin nauna yung student baging athlete. So dapat mas priority natin yung pag-aaral muna bago yung paglalaro. Kasi yung paglalaro andyan lang yan. Pero kapag nakapagtapos ka, may profession ka, di ba mas good siya. Pero wag mo tanggalin yung paglaro sa katawan mo. Siyempre dyan yan passion mo yan, di ba? Diyan ka masaya. And sa mga younger generation dyan na gusto rin nangangarap. Kaya ko rin before na nangangarap lang din. Yun, pagpatuloy nyo lang and sipag. Tapos wag mawala ng pag-asa na kahit na madapa ka or matalo sa laban. Part yun, di ba? Part yun ng natin, ng life natin na para at least, di ba? Every time na may challenge sa buhay mo, every time na nalagpasan mo yun, malaking achievement sa iyo kasi nga yun ang magiging way ng maging successful ka. Kasi ganoon ako nung mga natatalo ako. Parang talaga everything has a purpose talaga. Pero purpose kung bakit ako natalo. In reality, siyempre, kapag natatalo ka, masakit din. Masakit. Pero talaga. Pero kumbaga sa'yo, hindi mo siya tinitake or kumbaga hindi mo siya tinitake as negative. Tinitake as negative and at the same time pinapatagal sa sarili mo. Kumbaga dinadivert mo yung isip mo na itong mga nangyari na to, kasama process lang. Tsaka kasama lang sa mga dapat kong ma-experience para in the future mas kumbaga kung halimbawa mas gagalingin ko pa, mas handa ka na. Kasi ganoon na every time nung na natatalo, sabi ko everything has a purpose talaga. May purpose kung bakit ako natalo. Baka gusto na ipahiwatig sa akin ni God or ni Allah na kulang pa. Push pa, mga ganon. Sabi ko, sige, baka kulang pa yung ginawa ko or may mali akong nagawa, siguro itama ko sa sunod, mga ganon. Kaya every time na natatalo ako, dinadamdam ko siya minsan pero hindi siya tumatagal. As in, after nun okay na siya. Ang ginagawa ko na lang, sige, focus sa ibang goal na, sige, doon ako mahina, doon ako mag-focus. Ganun lang ginagawa ko lagi. Grabe. So, ang dami kong natutunan. Ako nag-interview, ang dami kong natutunan. Lalo na siguro kayo na nanonood. So, yun. Doon lang, Mike, siguro. Maraming salamat. So, sobrang thank you na pinaunlakan mo itong itong simpleng vlog ko. By the way, aalis na ako bukas. Yun. Actually, tawag dyan. Inisip ko nga, sabi ko baka
syempre magiging superstar na to sa mga susunod. Hindi ko na siya ma-interview. So ngayon habang hindi pa siya Sabi ko superstar. sa kanya, mas lalo na pag superstar ako, talagang Gina ako. Kung papala rin. Oh, yun naman, kitang-kita ko naman yung passion mo eh, tsaka yung drive mo na talagang maging mas better person, better athlete, and better individual. So, rooting for you, Mike, ang gusto ko lang sabihin sa'yo, talagang napaproud ako na bilang isang taga-Palawan din, na mayroong isang katulad mo na nagsusumikap sa buhay, and at the same time, nagiging motivation mo yung pamilya mo, and also hindi mo pinapabayaan yung studies mo, and also yun, itong volleyball career mo. So sana talagang anong tawag dyan, maging successful ka palalo sa paglalaro ng volleyball at siyempre sa career. And yun lang, wishing you all the best in life. Thank you. Galingan mo lalo. Actually, sobrang thankful ako kasi minsan lang tayo, 'di ba, nung time na naglalaro tayo ng volleyball, halos nagkikitaan lang tayo doon. Tamang lang ng kilay. Tamang lang ng ulo. Pero ngayon, nakakausap ko na siya. Pero kumbaga, ako silent supporter niya. Kumbaga silent fan ako mo kasi nakikita ko talaga yung galing mo sa paglalaro. Isa rin nga sa mga, ako personally, isa sa mga pinagsisisihan ko sa buhay yan kasi dati napili din ako na maglaro ng provincial meet pero hindi ko siya pinush kasi isip bata pa ako, tapos ang iniisip ko immature ka pa. Immature. Isip ko yun nga, medyo mamas boy ako kaya hindi ko siya na-push. Pero ngayon boy ako. Yun, umiyak din ako. Pero ayon sa akin, ikaw umiyak ka, pero kung bakit tumuloy ka, ako umiyak ako. Kasi hindi ako tumuloy. Ng magulang ko sa akin, sige, i-try mo lang ng 1 year na. 1 year lang. Kapag di mo kaya, bumalik ka na sa amin. Tapos, kung sige, try natin 1 year lang. Eh, wala pa, 3 buwan lang. Ayaw ko na umuwi doon. Gusto ko na magstay doon. Diba? Parang, doon ko nahanap yung kalayaan ko. Kahit na nagtatrain na mahirap, go lang. Nice. Yun lang. Diba? So, grabe. Thank you very much, Mike. Thank you. Sobrang thank you talaga. So, wishing you all the best in life. Hindi lang sa volleyball, but sa ibang aspect ng buhay. So yun lang. Ano pang last na gusto mong sabihin? I mean, like, gusto mong yung volleyball career or something? Wala na yun. Okay na yun. Okay na yun. Okay. Ano ko lang is yun. Please like and subscribe po. JP channel po. Yes, thank you. Yun. Salamat. Sa mga traveling content ba yung mga ginagawa? Actually, travel content ako. Yun. Tapos ito naisip ko lang kasi sobrang nawiwili na ako mag-volleyball ngayon. Dati hindi na. Dati kasi parang nawala yung hilig ko. Tapos bumalik ang pagmamahal ko ulit sa paglalaro ng volleyball. Kaya gusto ko rin siyang gawing na siguro. Oh, 'di ba? Gusto kong siyang gawing content na rin itong volleyball kasi siyempre iba rin yung kumbaga yung passion mo yung sinishare mo sa diba? tao. Iba pa rin talaga. Mas masaya. Hey guys, this is Budin and this is Kuya JP and this is the content. Please like and subscribe.